ka-dreamers! Welcome back to my vlog. Hello everyone! For today's video, i-share ko lang sa inyo mga nangyayari sa mga caregiver, saka sa mga employer nila. Okay, tama po ba na pagkatiwalaan ng mga caregiver ng kanilang mga employer? O kailangan ba talaga na 50-50 lang yung trust na ibibigay ng mga employer sa isang caregiver? Iba-iba po yung sitwasyon ng mga employer sa kanang isang caregiver. Kasi meron naman isang employer na full trust sa caregiver kasi nga, nasa bahay lang siya eh. Lagi niya kasama yung alaga niya o kaya yung mga alaga niya mga bata. Okay, talagang ibang mga employer talagang bibigyan ng 100% na tiwala yung mga na-hire nila na caregiver. I-share ko lang sa inyo guys yung experience ng kasama ko, yung pumalit sa akin sa Hong Kong. Nag 1 month lang siya. Alam niyo kung bakit? Na-terminate siya gawa ng malikot ang kamay. Napakaswerte niya na guys dun sa employer na inalisan ko sa Hong Kong kasi sila mapagbigay sila, hindi sila madamot lalo na pagkain. Sinayang yung opportunity dun sa dati employer ko na magiging maganda na yung buhay niya kasi nga hindi lang salary ang makukuha niya monthly, meron din food allowance na binibigay talaga full cash, tapos every Sunday meron siya makukuha 200 Hong Kong dollars every Sunday yun guys, kaya mag-alternate sila ng kasama ko o kasama niya kung sino yung mag-work during Sunday. Tapos hindi lang yan, meron pang 50 Hong Kong dollars or equivalent ng 300 to 400 pesos every night kung lalagpas yung dinner ng mga dating employer ko. Kapag lumagpas kasi ng 11 o'clock yung dinner nila ay matik yan, magbibigay talaga sila ng 50 Hong Kong dollars or equivalent of 300 to 400 pesos. Pero sinayang niya yung ganyan employer. Ay bakit kailangan pang magnakaw? Bakit makialam ng mga gamit? Yung employer ko na yun ay talagang hindi sila mahigpit. As in wala talagang mga camera. Walang mga mata kahit sa kwarto nila, sa kusina. Sa sala, yes, meron na. Nagkaroon ng camera nung nagbakasyon sila sa Amerika. Yung pala sila nag-start ng camera. Pero talagang buong bahay ay walang camera. Kaya talagang maluwag ka makakilo sa loob ng bahay. Pero itong pumalit sa akin ay talagang malikot ang kamay. Marami daw nawawala sa mga gamit ng dating employer ko. Nagtaka sila kung bakit nawawala yung mga items, may nawawalang gamit. Yung dating employer ko guys, yung mga gamit nila ng mga mahalin, nasa kwarto lang nila. Kasi naka-open lang. Hindi nakalak yung mga drawer nila. Talagang tiwala talaga sila sa mga nila, ina-hire nila. Lalo na yung pinaka-original nilang helper nila ay talagang mapagkakatiwalaan guys. Kasi kahit may makita siyang pera dyan, talagang hindi siya masilo sa pera. Kahit ako nung nag-work din ako dun sa employer ko, sa bahay nila, nung namaalam na sina lola at lolo. Doon muna ako nag-work sa kanila. Tumutulong ako dun sa helper nila. Pero nung time namin guys, hindi yan nagreklamo yung employer namin na na may nagnanakaw o may nawawalang items nila. As in wala, hindi kami nagkaroon talaga ng problema. Kahit dun sa bahay nila lola, walang ganun, walang issue ganun na may nawawalang pera, may nawawalang items, may nawawalang ganto, wala. As in, talagang lahat kami ay talagang mapagkakatiwalaan. Ito ang pumalit sa akin, isang buwan pa lang, ayun, nangati na yung kamay, nangialam ng mga bagay-bagay na hindi naman dapat niyang pakialaman. Tinayang niya yung maganda sana niyang buhay sa Hong Kong kasi hindi siya magugutom. Eh kung sa ibang employer siya mag-work, hindi siya bibigyan ng food allowance na cash. Kung ano yung pagkain ng employer, yun din ang pagkain niya. Wala siyang choice. Kundi kakainin niya kung ano yung nasa lamesa, kung ano yung pagkain ng employer niya. Eh din sa dati kong employer, talagang libre bigas. Naku, magsasawa ka sa bigas. Kami na nga lang talagang nagda-diet sa bigas kasi talagang konti pa lang o kaya may stock pa kami ng isang pack, mag-order na yung employer ko. Kami tatanungin, bigla na lang yan mag-order, bigla na lang may darating na supply ng bigas sa amin, tapos mga karton-karton ng mga noodles na iba-ibang flavor. Tapos hindi lang yan, libre pa kami sa mga seasoning. Hindi kami bibili ng mga seasoning, ang bibili lang namin breakfast, pang-ulam, merienda, yan lang ang bibili namin. The rest ay puro na po sa dati kong employer. So sinayang niya talaga na pumalit sa akin yung magandang buhay niya dun sa employer ko, sa dating employer ko. Hindi siya magugutom, magiging maluwag po siya sa pera. Ang importante kasi sa mga dating employer ko ay talagang tiwala. Yun ang importante talaga, tiwala. Saka ang swerte niya, ay ganun ang ginawa niya, nagnanakaw siya, ay hindi po siya pinahuli sa pulis. Pero kung sa Middle East yan, panigurado, dinampot na siya ng pulis. Yung dati kong employer ko sa Hong Kong ay ayaw po nila ng skandalo. Gusto nila lang tahimik. Angati agad yung kamay, kaya ayun, terminated siya. 1 month lang, diba? Yung gastos mo, yung sa pamilya mo, nasira dahil lang sa kakatihan ng kamay. Payo ko lang sa inyo guys, huwag tayong masisilaw sa mga bagay na nakikita natin. Lalo na dun sa naging employer ko,
Maluwag po sila sa pera. Yung pera nila ay andyan lang yan. Mga gamit nila andyan lang yan. Huwag kang masisilaw kasi kapag nasilaw ka, walang mangyayari sa'yo. Kailan na dapat ay maging matakot tayo sa Diyos na hindi tayo gagawa ng hindi maganda. Lalo na kung mga employer natin ay hindi sila matapobre, matulungin naman sila, saka maluwag sila sa pera. Yun ang pinaka-importante na hindi tayo magugutom sa mga employer natin. Hindi tayo sasaktan, hindi tayo mumurahin, hindi tayo tatrato ng hindi maganda. Kaya nanghinayang ako nung nalaman ko dun sa kasama ko na gano'n ang nangyari sa pumalit sa akin na nag-terminate kasi nga gano'n ang nagnanakaw siya, nawawala ang mga gamit. Ang mapayo ko lang sa mga tulad ko na caregiver, kung gusto nyo pong tumagal sa mga employer nyo, maging honest po kayo. Pakasamahan nyo mabuti yung employer nyo. Maging kontento tayo kung anong meron sa atin para tumagal tayo sa employer natin. Hindi rin tayo mapapahamak. Kasi depende po yan sa employer na mapuntahan nyo. Mamaya yan, mapatampot agad kayo sa pulis. Maging focus lang kayo sa trabaho at pag na po natin gayahin yung pumalit sa akin na helper na na-hired po na galing din po sa Pilipinas, na ganun lang ginawa niya. Sinayang niya yung magandang buhay, magandang kinabukasan niya sa Hong Kong, dun sa dating employer ko, pati na rin sa mga pamilya niya. So ngayon back to zero siya. Pero ganun talaga hindi ba iba po yung ng tao, mga ugali. So yun lang guys, na-share ko lang sa inyo yung pumalit sa akin sa Hong Kong na ganun po ang naging sitwasyon niya. Okay, na-terminate siya 1 buwan pa lang dahil meron siyang ginawang hindi maganda. Po natin tularan yun. Work lang tayo, maging mabubuti tayo sa employer natin, pati sa mga kasama, para maging maganda po yung takbo ng buhay natin kung nasang bansa tayo, okay? Para mag-succeed tayo na wala tayong gabyado na tao. So, thank you guys. Yun lang. So guys, if you find my video helpful, please subscribe naman po and do like and share na rin po kung nagustuhan nyo po yung video ko at sa tingin nyo po ay nakakatulong po sa inyo. Please pakiclick naman po yung bell notification para ma-notify po kayo sa mga bago kong video. Good luck! Thank you so much! Thank you for watching. Bye! God bless us all.